I'm so freaking tired today. Grabe, 8 hours today pero non-stop yung trabaho. And today, mataas yung anxiety level ko dahil alam ko pag ganitong parating na yung period ko, alam ko na doon dumarating yung anxieties. Sabi ng ibang tao, hindi daw nila alam kung kailan dumarating ang anxieties. Ako alam kung kailan. Ito yun yung pag malapit na yung period, yan, dyan dumadaan yung anxieties. Dyan dumadating. Kaya naman kahapon pa ako nagsimula na parang asar na asar ako. Inis na inis ako sa mga tao. Kahit sa mga simpleng pinaggagawa nila. Yung simpleng mga nonsense nila, inis na inis ako. Kahapon pa yung nagsimula. Kaya alam ko, sabi ko, Lord, pasensya. Pasensya ang kailangan ko ngayong araw na ito dahil sinusubukan na naman ang pasensya ko ng mga taong ito. Kagaya kanina, nitong customer, sabi ba naman ay, can I get a 1 rolls of a rogue daw? Tapos pagdating ko sa kanya, sabi niya, that's total of 4. Duh, rolls is not 4, it's 5. So, nainisan man ako, sabi ko, bis talaga itong lalaking to. Hindi alam ang akala ko ba, American to. Akala ko ba, first language nilang English. Pero bakit hindi nila alam kung ano yung rolls? Oh my God. Yun. Tapos, meron naman na, kaalis ko lang dun sa pwesto ko, biglang, nandun na siya nakatayo, nakatanga lang siya doon, nakatinding. Hindi pa sinabi ko nung kailangan niya. Kung kailang nakaliw na ako, saka pa ako tinawag. Yun, nag-take na ako ng gamot kaninang umaga. Anyways, pag-uusapan natin yung kahapon. Yung tungkol dun sa red flag. Anyways, maglilinis muna ako nitong mukha ko. Sobrang hapdi ng mata ko, yun nga ng allergy ko. Paano malaman kung red flag ang lalaki? Simple lang. Di ba sabi ko sa inyo na isulat nyo na ba yung inyong mga tanong portion, question and answer portion sa inyong sarili. So, para sa inyong lalaking pipiliin, magagawa kayo ng interview, question, susulat nyo, nagawa nyo na ba yan? Pag nagawa nyo na, kayo rin ang makakasagot kung ano yung red flag sa lalaki. Anyways, ito yung red flag ko sa lalaki. Pag ang lalaki, lagi kang, alam mo yun, sinasabihin ng mga hindi magaganda. Number 1 ito ha. Sabihin sa iyo na, halimbawa, naiisip mo na maghiwalay kayo. Naiisip mo na makapaghiwalay sa kanya. Sabihin mo sa kanya na, ayoko na. Sabihin nitong lalaki wala nang magmamahal sa iyo. Wala nang magkakamali sa iyo. Dahil ikaw ay laspag na. Never ever nasasabihin mo yan sa iyong karelasyon, asawa, jowa, partner. Yes. Companion. Never ever. Dahil wrong. Kayo namang babae, huwag kayong magkapauto. Huwag kayong maniniwala dun sa sasabihin, wala nang magkakamali sa inyo, wala nang magkakagusto sa inyo dahil ikaw ay gamit na, dahil ikaw ay pinagsawaan na niya. No! Hindi ka laruan. Hindi ka na damit, na lalabhan, tapos ay tawag dito, na ulit-ulitin. Oh my God, hindi totoo. Huwag ka maniniwala sa ganun. Ikaw ay matutong kumilala ng mga red flag. And then kapag ang lalaking ito ay nagsama na kayo, diba? Isa pang red flag. Hindi kanya binibigyan ng pera. Kahit na alam niya na wala kang trabaho at alam niya din na wala kang pera, alam niya rin na umaasa ka lang sa kanya, hindi kanya binibigyan ng pera. Kinokontrol niya ang pera na binibigay sa iyo. Or kailangan mo pang manghingi, or kung magbigay man siya, or kinakailangan mo pang manghingi tapos hindi ka naman bibigyan. Tapos kung ano pang sinasabi pag binigyan ka. And kung bigyan ka man, magkano lang. Lagi pang question kung bakit bibigyan mo siya or bibigyan ka. Isa pang red flag is, okay, kung ikaw naman yung nagtatrabaho na, kumikita ka na ng sarili mong pera, tapos siya na ang kumukuha ng sahod mo, ayan, nagkocontrol na siya sa sahod na kinikita mo, kailangan ay diretso sa account niya, hindi mo lang ma-enjoy ang iyong perang kinikita. Another red flag yan. Okay? And then, eto naman, kung ikaw ay walang trabaho at hindi ka nga kumikita ng pera, diba? Housewife ka lang, nasa bahay ka lang, minsan kang gumastos, dahil gusto mong gumastos, dahil akala mo pwedeng gumastos sa perang, yun nga, yung pera niya. Biglang sasabihin niya, hindi man ikaw nagbabayad ng ganito, ganyan, hindi naman ikaw ganyan.
Ayan, wala ka namang trabaho, panay ang gastos mo, ganyan. Oh my God. Tayo mga babae, matuto tayong lumaban, okay? Huwag tayong oo lang ng oo, okay? Lalaban tayo pag ganun ang sinasabi sa atin. Kailangan ay huwag magpapaapi. Yan ang number 1 kong natutunan sa buhay. Huwag ka magpapaapi. Lalo na kapag ang lalaki ay masyadong mapang-api. Okay? Maraming lalaki na abusado talaga. You know? Pero yun nga, sabi ko sa inyo mga girls, matutong kumilatis ng mga red flag. Okay? Napakadaling kumilatis ng red flag. Okay? Napakadali niyan. Yun ang pag-aralan nyo sa buhay. Yun ang kagandahan ng anxieties ko. Kasi naging proactive ako. Naging mapagmasid talaga ako sa aking buhay-buhay. Yes. Hindi ako... Nung una, yes, sabi ko nga, nanahimik lang ako. Pero, kalaunan is, natuto na rin akong lumaban. Okay. Nung una yun, doon sa una kong naging karelasyon. Hanggang sa natuto akong lumaban. Natuto akong ipagtanggol ang aking sarili. Dahil una tigit sa lahat, na-realize ko na walang ibang magtatanggol sa aking sarili kundi ako lamang. Kaya naging matapang talaga ako sa buhay. Nga palang ginamit ko. Ito ay para sa may eczema. Yung Makati, nagda-dry, mahapde, natutuyo. Yun na nga yung dry, diba? Yan. Guys, yun nga, matuto tayong pag pumasok sa isang relasyon, huwag magmamadali. Matutong magplano. Kagaya ng pagkakaroon ng pamilya, pagkakaroon ng anak, pinaplano yan, okay? Ganon din sa pag-aasawa. Bago ka mag-asawa, pinaplano yan. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, pag nagkaroon kayo ng anak, pinagpaplanuhan yan. Tapos, syempre, pagpaplanuhan mo din yung mga kailangan ng baby, bibilhin mo para sa baby mo. Lahat yan, pinaplano. So, pinaghahandaan. So, ganun din sa pagkakaroon ng pamilya, sa pagpili ng lalaki, okay? Huwag tayong pag nakakita ng gwapo, maganda, ayan, sunggab na agad kasi akala mo, hindi mo na, pag pinalampas mo siya, yun ang una't huling kakahanap ka na kagaya niya. Hindi, uy, lalo't bata ka pa, marami pang darating sa'yo. Hindi pa yan ang una't huli mong pag-ibig, okay? Marami ka pang iibigin, marami pang iibig sa'yo at marami pang makakakilala sa'yo. Yun, ang totoo sa buhay. Dahil ako noon, ganyan ako yun nung una. Nung unang-una akong umibig, nakatukla sa lalaki, sa pag-ibig. Ako ay parang ano pa lang nun, Diyos ko, 18. Akala ko nun, siya na talaga. Akala ko'y katapusan na ng mundo kapag hindi naging kami. Yun. Malaking pag-aakala ko, hindi pala. Akala ko noon, akala ko'y pag-ibig yun, di ba? Nung una akong umibig, sabi ko, masyado akong marahas, kumbaga, masyado akong nagmamadali. Dahil akala ko nga, siya na yung una't huli kong pag-ibig, yun pala hindi. Di bata pa ako noon, 18. Yun pala, Diyos ko, pag pala mga ganyang edad, lahat gusto mo, lahat in love ka, lahat crush mo, lahat gusto mo. Kulang na lang, kunin mo lahat, o lahat ng mga lalaking magustuhan mo, kunin mo lahat, maging sayo. Ganun ang nangyari. So sabi ko, nung unang tingin ko sa kanya, ito na siya, in love na ako, kailangan magsama kami, ganyan. Kailangan maging kami. Ikamamatay ko kung hindi maging kami, parang ganun. So, yan na nga, nung naging kami na, halos isuka ko na dahil ayaw ko na, hindi pala ganun. Kasi nga, hindi pa yun yung tunay mong pag-ibig. Ang pag-ibig, maglalaho yan. Kumukupas yan. Ang pag-ibig, hindi yan habang panahon. Habang panahon, in love ka. Hindi yan habang panahon, na-in love ka. Pwede ngayon, in love ka ngayon, pero bukas makalawa, sukang-suka ka na sa kanya. Ganon ang pag-ibig. Nalalanta siya. So, para siyang bulaklak. Nalalanta yung bawat petals niya. So, ganon ang nangyayari. Ganon ang nangyayari sa pag-ibig ko noon, nung kabataan ko. Yun, so, sabi ko sa inyo, matutong alamin ang red flag, okay? Teka, timbangin ko muna ang sarili ko. 125. Sira ba itong timbangan na to? Dahil may times na mataas ako at mababa, paiba-iba yung timbang. Okay, kakain na ako ngayon dahil ako'y nagugutom. Kakainin ko lang yung tira kong pagkain.
at maliligo, magpapahinga, tapos bukas uli. Ganyan ang buhay ko dito sa America. May isa pa. Napakarami ng red flag sa isang lalaki. Okay, lilinisin ko yung aking phone. Yung pag magkasama kayo, magde-date kayo, sabi ko nga matuto kayong dumiscover sa lalaki. Pag magde-date kayo, sino bang nagtataya sa inyong pagkain? Siya ba or ikaw? Or kung siya ba ang nagtataya or nagtitreat, anong ginagawa niya sa galante ba ito or hindi? Or under the budget, under the minimum wage, ganyan. Naiintindihan mo kung wala siyang pera no? Pero kung may pera, sus, ginawa at sobrang buraot, ay nako, girl, may stress ka sa ganyan. Pero depende sa iyo kung talagang mahal na mahal mo yung lalaki at mahal na mahal ka rin ng lalaki at nadadala naman sa pakiusap, well, then good, maganda. Pero kung hindi, my God, kailangan na ng santong paspasan. Okay? Hanggang sa muli. Bye! Kakain na ako, gutom na. Hindi kasi ako kumain. Ang kinain ko lang ay, ano ba kinain ko kanina? Sandwich. Yung leftover pa yung sandwich. Buti nga hindi pa panis Hindi pa siya panis. Bigay lang sa akin ng dati kong katrabaho, dumaan sa amin. Sabi niya, gusto mo ba nung hati tayo ng sandwich? Sabi niya ganun kasi bumili ako ng sandwich. Ang gusto ko kalahati lang. Ang binigay sa akin ay isang buo. Hindi ka naman mauubos to itong buwang na ito. Sabi ko, ba't di mo itabit para kainin mo ulit sa susunod? Sabi niya, ayaw na daw niyang kumain uli ng tira-tira. Buwang. Kaya hindi nakakatipid Kasi laging bago ang pagkain. Ako kasi matipid ako. Ayoko magsasayang ng pagkain. Kaya matipid ako kasi ayoko, basta parang ako kapag ang pagkain ay sinasayang, ganun. Ayoko nagsasayang ng pagkain. Kaya nga sabi ko pag nagluto ako, either i-freezer ko yung iba niyan kung marami, para may ulam ako, iinit na lamang. Para pag uwi ko sa bahay, wala na akong lulutuin. Kakain na lang ako, init ko na lang, diba? Hindi na ako magluluto ng mahabang oras. So, yun ang kagandahan ng leftover. Kaya sabi ko sa kanya, oh my God, sige na nga, akin na yan. Kung ayaw mo, tatapon mo lang pala Kinuha ko, tapos hindi ko naman nakain agad, tinabi ko pa rin sa rep namin. Mga kinabukasan, saka ko palang kinain. Yun, masarap pa rin naman. Yun. So, yun lang. Ako kakain na talaga. Kanina pa ako nagpapaalam. Bye!